Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So napag-usapan nga natin ng mga reports sila Chris B. Haynes at Mark Stein na gumagawa na ng mga tawag si JJ Redick upang ibuo ang kanyang coaching staff sa Lakers. At sa ngayon nga ay halos sigurado ng si JJ Redick ang magiging bagong head coach ng Los Angeles Lakers. Isang player na walang coaching experience sa kahit na anong level. Mapa high school man yan, AAU, college o kahit na anong level nga mga kaibigan, not even as an assistant coach. Kaya naman ang tanong ay kayanin niya kaya ang trabaho ng isang head coach ng Los Angeles Lakers? Dahil bukod nga sa kanyang kakulangan ng experience, ang maging coach nga ng Lakers ang pinakamahirap na trabaho bilang coach dahil sa pressure at expectations ng mga fans. Wala nga ditong learning experience. From the start ay expected ka na kaagad na manalo. At kahit nga manalo ka ngayon at sa sumunod na taon ay pumalpak ka, ikaw ang masisisi at mapapatalsik ka base sa nakita natin kay Coach Frank Vogel. Isa pa ay kayanin niya kaya na i-coach si LeBron, isang player na high IQ but at the same time ay body-body niya nga at kasing edad niya lamang. Kakayanin niya ba natanggihan ang gusto ni LeBron at gumawa ng kanyang sariling desisyon? Dahil kadalasan nga ang mga veteran coaches ay nai-intimidate pa din kay LeBron. Paano pa kaya si Redick na kaibigan ng ni LeBron at matchmate niya? Kayanin niya kaya na maging head coach ng Lakers at hindi maging puppet lamang ni LeBron James? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Indiana Pacers. Impresibong playoff run nga ang pinakita nila despite not having Tyrese Haliburton sa last 2 games. Pinahirapan nga nila ang number 1 seed Boston Celtics. Ganun pa man ay what's next nga para sa team na ito dahil bagamat nagtapos sila bilang number 2 sa East Playoffs, kung lahat nga ng team ay healthy ay mukhang iilan lang nga ang maniniwala kapag sinabi natin na sila ang second best team sa Eastern Conference. Kung healthy nga ang Milwaukee Bucks at New York Knicks ay tiyak na ito ang iisipin ng mga fans bilang second best team sa Eastern Conference. Kaya naman bagamat nakaabot nga sila sa East Finals, hindi nga sila pwedeng magkampante at dapat sila na mag-improve. May dalawang senaryo kung saan ang Pacers ay pwede na mag-improve. Una ay ang kumuha ng legit backup center para kay Miles Turner. Yun nga ang naging kahinaan nila ngayong playoffs. Kapag nalagay ito sa foul trouble ay hindi na sila makapaglaro ng 5-out offense dahil walang tira sa labas si Isaiah Jackson. Sunod naman ay ang pag-develop kay Andrew Nembhard. Nang ma-injured nga si Tyrese Haliburton ay naging superstar ang laruan nito. Nagpakita nga siya na matinding potensyal bilang future backcourt tandem ni Tyrese Haliburton at isa pa na pwede nilang gawin para mag-improve ay ang kunin si Paul George sa free agency. May cap space nga sila para dito, subalit ang problema lang nga na posible nilang harapin kapag ginawa nila ito ay pwedeng makasira ito ng development ni Nembhard. Ganun pa ba ng upside nga dito ay in-improve nga ito na Nesmith. Highest level of a 3-and-D player at higit sa lahat ay hindi ito mapupunta sa other rumored teams na interesado sa kanya, which is ang Orlando Magic at Philadelphia 76ers na posibleng magpahirap lamang sa Pacers sa playoffs. Kayo ba mga kaibigan, ano ba sa palagay nyo ang next move ng Indiana Pacers upang maging isang legit na championship contender?